pag nakita nyo po yung SS ko, hulugan nyo na rin. Joke lang. Wow! Video na po ito ay regarding sa paano po tayo maghulog ng SSS if tayo po ay OFW o di kaya voluntarily. So, gusto ko lang po i-share po sa inyo kung paano po naghulog ng SSS if tayo po ay nagtatrabaho lalo-lalo na po dito sa ibang bansa. So, meron pong apps na tinatawag ang SSS, which is my SSS mobile app. Search nyo lang po siya sa Google Search. Ang video na ito po sana ay makatulong sa inyo kung paano po maghulog directly sa SSS via GCash. So, hindi po kasi tayo pwedeng makapaghulog ng ating monthly contribution sa SSS directly sa GCash. So, kailangan po natin mag-generate ng PRN via SSS mobile app. So, patapusin nyo po yung video at sana po makatulong po ito. At pag nakita nyo po yung SSS ko, hulugan nyo na rin. Joke lang. So, ayan. Without further ado, panoorin nyo po. So, ayan na nga guys. Punta po tayo sa cellphone natin. Tapos, punta po tayo sa Play Store. Hanapin natin dito yung Play Store. So, ayan. Kita ko na. Tapos, hanapin nyo po dito sa search button ang SSS mobile apps. Ayan, search po natin. Tapos, taran! So, yung may SSS, install nyo po yan. So, sa akin, sa case ko, na-install ko na. So, buksan po natin. Okay, click po natin yung open. Dandadadan! Ayan. Yan po yung lalabas. May user ID, then password. So, nagawan ko na po siya. Nakalaging na po ako. So, ayan. Ginawa ko. Ginamit ko po yung biometrics. So, pwede ka pong gumamit ng biometrics. Kaya po siya nag-block. Yung tab mark mo lang po. So, ayun, lalabas na po yung profile mo. Then, gumamit din po ako ng user ID at saka password. Sinave ko na po yan. So, ayan. So, nakita nyo na yung SS number ko. So, pwede nyo naman pong hulugan kung gusto nyo. So, ayan. So, ayan. Lanan. So, ayan. So, punta po tayo sa benefits. No records found. Sickness benefit. No records found. Disability. No records found. Buksan po natin lahat. No records found. Tapos, punta po tayo sa services. Sa loan, wala. Salary loan, wala. Calamity loan, wala. Tapos, balik tayo sa simula. Then, services, maternity notification. Tinry ko mag-apply dahil lalaki ako. Siyempre, bawal. Pero pag buntis ka, pwede ka mag-apply for maternity loan. Then, close. Back to the main profile. Then, contribution. Buksan po natin. No records found. Then, punta po sa create. So, select nyo lang po yung voluntary. If nasa Pilipinas ka. Then, select applicable period. Pindot nyo po yung from, like, ngayon, August 2025 to August 2025 then. So, babayaran mo yung buong buwan. So, pwede kang pumili sa amount na yan dyan. So, nasa sayo po yan. So, pwede natin ilagay yung max, which is the premium 5,350. Then, pwede po tayong mag-add ng voluntary pension booster only. So, again, yung voluntary pension, pwede mo lang gamitin yan pag mababa yung hulugan mo, like 3,000, 1,000. Pero pag 5,000, maliit na lang po yung ilalagay nyong voluntary pension booster kasi nga malaki na po yung hinuhulog nyo. So, yun lang po. Again, yung voluntary pension booster po ay para siyang additional na tumutubo siya, nagkakaroon po siya ng interest. So, yun po yung main purpose ng voluntary pension booster. Then, again, back to tayo sa membership.
go to OFW dahil OFW ako. Nag-choose ako ng date from May to August. Yan po. Tapos, ang nilagay kong amount is 3,125. 3,150. Sorry for that. And August, September, October, November, December. 5 months. 5 months to pay worth of 12,600. So, pag inokay nyo po yan, magbibigay po yan siya ng PRN. Yung PRN, yun yung gagamitin nyo pag nagbayad po kayo sa GCash. So, ayan. Pindot nyo po yung blue sa baba, generate, create, PRN. So, yun po. Magsisend sa'yo yung SSS ng PRN. Tapos, sa PRN, doon po natin ipipaid sa GCash. So, tuturuan ko pa kayo paano mag-pay during magbayad po sa GCash sa part 2 po ng video na ito. Ayan. So, share nyo lang po yung video na ito. At sana may natutunan po kayo. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye.